Hi, I'm Amalia Mayo and I'm from Play Charlie. And in this video, I will be answering 3 questions regarding the topic: pamamunang epektibo, kaalaman, kasanayan at karangalan ng isang criminologist. The first question will be, sa iyong pananaw, alin sa mga tatlong sangkap, kaalaman, kasanayan o karangalan ang pinakamahirap panatilihin at bakit? So for me, ang karangalan or honor ang pinakamahirap panatilihin dahil ang kaalaman at karanasan, maaari kang mag-practice, mag-training o mag-aral para ma-build up ito. Pero ang honor or karangalan, yan ang everyday challenge dahil maraming temptation or grabe yung pressure. Minsan, yung mga kasamang pa mismong mag-encourage sa'yo na gumawa ng shortcut para mas madali. At dyan masusukat kung tunay na leader ka talaga. Hindi madaling tumayo sa tama kung ang gagawin mo ay against sa iba. But bilang isang future criminologist, kailangan panatilihin ang karangalan dahil mahalaga ang credibility at trust ng isang tao. Kapag nasira or nawala ito, mahirap na itong ibalik. Ang karangalan ang pinakamahirap, ngunit pinakaimportanteng sangkap para masabing tunay na leader ka. The second question, paano mo ipapakita ang pagiging epektibong leader kung sakaling ikaw ay maatasan sa responsibilidad na labas sa iyong kagustuhan or kakayahan? If mabibigyan ako ng responsibility na labas sa kakayahan ko or hindi ko gusto, papakita ko pa rin ang leadership ko through acceptance, willingness to learn, and professionalism. Dahil hindi naman lahat ng assignment sa criminology field ay comfortable or madali. Kailangan talagang mag-adjust. So first, kailangan ko munang i-analyze yung task or intindihin ito. Ano yung goal, ano yung process, at ano yung expected result. Ang effective leader, ginagawa pa rin ang work ng maayos at may disiplina. Hindi mo kailangan maging perfect, pero dapat committed ka. Dahil ang tunay na leader, hindi yan namimili ng trabaho. Ginagawa niya lang kung ano yung kailangan para sa team at sa mission. Third question, kung ikaw ay nasa isang sitwasyon na kailangang pumili sa pamamagitan ng pakikisama at paggawa ng tama, paano mo ito harapin bilang isang criminologist? If I were to choose between pakikisama at paggawa ng tama, pipiliin kong paggawa ng tama. Because as a future criminologist, malaking parte ng trabaho ang pagiging fair, honest at law-abiding. Pakikisama is important, yes. Pero hindi ito dapat maging rason para itolerate ang mali. Sabi nga nila, ang tunay na kaibigan or kasama, hindi ka hihilahin sa problema, kundi tutulungan kang umiwas sa mali. So if may conflict man, kakausapin ko sila ng maayos, explaining na ginagawa kong tama dahil may responsibility ako sa public servant. Okay nang may magtampo kayo sa mawalan ng integrity, kasi once na mawalan ka ng credibility, mahirap na itong bawiin. Kaya for me, doing what is right will always come first.